Magpapatuloy po tayo sa ating pong series sa Aklat ng Galatia at nandito na tayo sa ika-18 bahagi ng ating pong long journey in this book. At gusto ko ring sabihin na ang ating babasahin ngayon, ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng mga talata dito sa buong Aklat ng Galatia. Kaya I want you to concentrate, brethren, so we can fully understand and even be edified dito sa ating pag-aaral. Let's now turn our Bible to Galatians chapter 4, verses 21 to 31. At babasahin ko po sa Tagalog para mas maintindihan nating lahat. Sabihin ninyo sa akin, kayo mga nagnanais mapasailalim ng kautusan, hindi ba ninyo narinig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, isa mula sa aliping babae, ang isa ay sa babaeng malaya. Subalit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, at ang mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay isang paghahambing, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa ay si Hagar na mula sa bundok ng Sinai na nanganganak para sa pagkaalipin. Ngayon, si Hagar ay bundok ng Sinai sa Arabia at katumbas ng kasalukuyang Jerusalem, sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina, sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw. Ikaw na hindi nakaranas ng sakit sa panganganak, sapagkat mas marami pa ang mga anak na pinabayaan kaysa sa mga anak ng may asawa. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaac ay mga anak ng pangako. Subalit, kung paanong inuusig noon nang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon di naman ngayon. Subalit, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palalayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Verse 31, kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Ito po ang salita ng Panginoon. Humingi muna tayo ng tulong sa Panginoon. Aming Ama, kami po humihingi ng tulong sa inyo para maintindihan namin ang salita mo. Hindi ito madaling unawain sa unang tingin, pero alam namin ibinigay mo ito sa amin at hindi ito isang bagay na nakatago ang kanyang kahulugan, kundi ito'y ilalantad upang ito'y maintindihan at maging kapaki-pakinabang. Kailangan namin ang tulong ng Espiritu Santo upang maunawaan namin ang iyong salita. At kami ay magpailalim at magpasakop sa mga katotohanang nakasaad dito. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Karamihan po sa mga international airports ngayon, lalo na dito sa Asia at maging dito sa ating bansa, ay nagpapatupad ng isang striktong protocol para sa mga pumapasok na mga pasahero mula sa ibang bansa dahil merong outbreak ng Nipah virus ngayon sa India. Bagamat ang virus na ito ay hindi bago, ang katotohanan may mga na-report na po na kaso dito sa Pilipinas back 2014 doon sa Sultan Kudarat. Pero dahil wala pa ring available na vaccine, sabi ng mga otoridad, it remains dangerous and deadly. Ito po ay mapanganib at nakamamatay kaya matindi ngayon ang pagbabantay sa mga airport. Sana hindi naman maulit yung nangyari noong nakaraang na meron tayong pandemic. Pero speaking of dangerous and deadly, the same can be said kung ang ebanghelyo na dalisay ay makontamina ng maling aral. Kapag ang ebanghelyo na itinuturo ng banal na kasulatan at ng mga apostol ay hindi na ilalahad at hindi nayayakap sa kanyang kadalisayan, ito ay hindi nang mapanganib, kundi ito ay nakamamatay sa larangang espiritual.
A distorted gospel is spiritually lethal. And this is why the Apostle Paul was deeply concerned and perplexed about the spiritual condition of the Galatian believers. Last time, pinag-aralan natin yun. Sabi ni Paul, ako ay nangangamba sa inyo. Sinabi pa nga niya, willing daw siya na para bang kung kinakailangan ay maging tulad sa isang nanay na ipanganak ko kayong uli. Ang ibig sabihin, ipagbuntis ko kayo. Mag-labor uli ako. No? Di ba, mahirap mag-labor ang mga nanay. Di ba? Alam naman natin yan. Hanggang sa maipanganak kayo at mahubog kay Kristo Jesus. Now, at this point in the letter, Paul seeks to clinch his argument against the Judaizers. Sapagkat ito mga Judaizers, ito yung mga pumasok doon sa Galatian churches na nagtuturo ng ibang ebanghelyong itinuturo ng mga apostol. At ngayon gusto niya i-cleanse ang argument niya sapagkat mapapansin natin, mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 3, yan ang dinidiscuss ni Paul, pagtatanggol sa tunay na ebanghelyo na sinasabi pa nga niya, kung kinakailangang kahit na pa anghel galing sa langit ang magturo ng ibang ebanghelyong kontra sa tinuro namin, let them be anathema. Let them be accursed. Pero ngayon, he wants to cleanse the argument. So now, as I said kanina, there is no doubt, brethren, itong binasa natin at pag-aaralan natin, ito yung mahirap na bahagi sa aklat ng Galatia. No? And bakit? It assumes a working knowledge of the Old Testament. Kailangan alam mo yung Old Testament. Familiar ka sa Old Testament. At hindi lang yun, dapat familiar ka rin doon sa tinatawag na rabbinical allegorical argument. No, merong naging practice ng mga Hudyo at ng mga tao nung unang panahon, yung tinatawag na allegory. No? At maaring hindi tayo familiar na sa panahong yan ngayon. So something that we don't possess today. So ang gagawin ko, I will do my best to explain it clearly as possible, pero gusto ko sana makinig kayong maigi. Sana hindi kayo matulog. Ha? Titingnan ko mga mata. No? Sana walang... Kasi minsan yung mga ganun-ganun, kala mo, nag-a-agree. No? Pala, antok na. No? Sana, tulungan nyo ako para mas kapaki-pakinabang sa atin lahat ito. Kasi pag na-miss natin yung bawat punto, maaring maligaw tayo. No? At maaring ma-miss natin yung mahalagang punto rito. Kaya I need your attention and I need your concentration so we can follow the apostles' line of thought. Now, the importance of this passage is evident from its opening question in verse 21. Let me read again. Verse 21, sabi niya, "Tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law?" At yun po ang problema sa panahon ni Pablo. At palagay ko problema pa rin sa panahon natin ngayon, na may nag-iisip pa rin na ang paraan para ang tao ay maligtas, mapunta sa piling ng Panginoon sa langit, kinakailangan sumunod siya sa mga regulasyon. Kailangan sumunod, maging masunurin siya sa batas. Ito ang isang malaking problema sapagkat mga kapatid, totoong mayroong batas, totoong ibinigay ng Diyos ang batas, pero hindi kailanman natin masusunod ito perfectly and completely. Dahil makasalanan na tayo. Ngayon pa lang. Kaya hindi natin ganap na masusunod. At kung hindi natin ganap na masusunod ang batas, ibig lang sabihin, kung ang paraan ng kaligtasan ay sa pagsunod, lahat ay mapapahamak. Walang maliligtas. Kaya sinasabi ni Pablo, parang sinasabi ni Pablo sa mga taga Galatia, naiintindihan ba talaga ninyo kung ano ang layunin ng batas at kung ano yung dinidemand nito? Kasi kung naiintindihan ninyo, you would realize the law itself will really not help you for your salvation. And you will no longer, sabi niya, you will no longer be desirous to be under the law. So yun ang sinasabi niya rito. Sapagkat ang katotohanan
Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa natatanging taong sumunod. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At ang sino mang magiging anak ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, kundi sa pamamagitan ng pangako. Ang pangako ng Diyos kay Abraham at ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga nanampalataya. Sa ultimong binhi ni Abraham, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And that is the message that I want to emphasize this morning. Our identity as God's children comes through God's promise in Christ, not obedience to the law. Our identity as God's children comes through God's promise in Christ, not obedience to the law. Now, to strengthen his argument against these false teachers, the Judaizers, who claim na yung pananampalataya daw ay Kristo, hindi daw yung sapat para sa kaligtasan, dapat merong supplemented yan ng ceremonial requirements of the law, katulad ng circumcision at ng iba pa. Ngayon, nag-employ si Paul ng 3 stages ng argument. At yung 3 stages na yan ay tinawag kong una, historical background remembered. Pangalawa, the allegorical argument reinforced. Pangatlo, the pastoral application received. So, 3. First, the historical background remembered. Verses 22 to 23, let us read again. For it is written that Abraham had 2 sons, one by a slave woman and one by a free woman, but the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. Now, anong sinasabi ni Pablo rito? Sinasite niya ang isang historical event, isang pangyayaring totoo sa lumang tipan. Nababasa natin yan sa Genesis chapter 16 hanggang 21. Ito'y may kinalaman sa 2 anak na lalaki ni Abraham. Ayun ang isang problema. Mga Hudyo, nagmamalaki sila. Na sila daw ay mga anak ni Abraham. Pero tandaan natin, may 2 anak si Abraham. Tama? Yung isa ay si Ismael, na lahi ng mga Arabs. At yung isa naman ay si Isaac, na lahi ng mga Israelita. Ngayon, pag sinabi mong anak ka ni Abraham, saang lahi? Parang ganon, ano? Kasi 2 yung anak ni Abraham eh. Ngayon, yung significance nito, mga kapatid, yung isang anak ni Abraham ay galing sa isang aliping babae ni Sarah na ang pangalan ay si Hagar. At yung isang anak ni Abraham na si Isaac ay galing sa isang malayang babae na ang pangalan ay si Sarah. So, this reference was highly pertinent, brethren, because during those days, physical descent was a major source of pride for the Jews. No? Diba? We can see some similar tendency even among Filipinos. Sa ating panahon ngayon, meron tayong parang pride, no? Alam mo, galing, kamag-anak namin yan si ganito, si ganyan, di ba? Naalala ko, nakatawa nga ako, ito nakarang linggo, may napanood ako sa YouTube yung magaling na chiropractor ba yun? Yung nag-ano ng mga buto, no? Chiropractor, di ba? Na, may pumunta doon, dala-dala yung isang babae na ika-ika hirap na hirap talaga siya. Tapos, nung in-interview, ano po ba sakit nyo? Ate, ano masakit? Alam mo, unang sagot niya, alam mo, katawag niya sa kanya, alam niyo po, master, pinsan ko si Lito Lapid eh. Ang layo yata, no? Tanong anong masakit sa'yo si Lito Lapid kaagad ang, Kasi, now, anong punto ron? Kasi para bang, parang meron tayong tinatawag na pride, no? Na, when we identify ourselves with someone famous or highly regarded. Now, same also with the Jews. When they say, we are the sons of Abraham. That's a pride for them. Di ba? So, pero, ang punto rito, si Abraham, may anak na lalaki. Kay Hagar, na si Ismael, at ipinanganak siya,
Hindi dahil yun ang gusto, yun ang kalooban ng Diyos at inutos ng Diyos. Kundi dahil, ano nangyari? Kakahintay doon sa pangako na inip, siguro. Tagal naman. Ilang taong ka na? Magna-90 na. No? Si Sarah naman, bukod sa, di ba, sabi may problema sa kanyang, ano siya, tawag nito, baog siya. Sigurado nang sirado na yung bahay bata niya. O sabihin na natin, menopause na siya. Samantalang si Abraham naman, imagine mo, mga 80, magna-90 na. Di ano na yon? Ano man tawag sa mga lalaki? Kina-post na. No? Wala na yan. No? Wala nang pwedeng makuha. Sabi, ang tagal naman ng magiging anak natin. Sabi ba naman, abay, nag-propose yung asawa. O sige, para matupad na yung maging anak, ama ka ng maraming bansa, ito yung aking alipin, si Hagar. Sipingan mo. Ay, pumayag naman. Huh? Pwede naman sabihin ni Abraham, hindi yan ang pangako ng Diyos na magkakaanak tayo. Sinipingan naman. O yan. Sabi naman ng iba, kasi inalok ng asawa eh. Sino ba naman ang tatanggi? Kahit pa ba, hindi yun ang kalooban ni Lord eh. Pangalawa, mga kapatid, anong naging epekto nung pagkakamali ni Abraham hanggang sa oras na ito? Ang mga Arabs at ang mga Hudyo, magkagalit. In fact, sabi ko nga, pag Olympic, hindi yan naglalaban eh. Kasi di ba, meron silang, may animosity sila eh. No? Pag balikan natin, ito yung nangyari sa panahon pa ni Abraham. No? Ngayon, in contrast, ito namang si Isaac ay ipinanganak ni Abraham, 100 years old na siya noon, si Sarah 90, sa isang mahimalang paraan. Wala nang pwedeng magkaanak sa ganong taon. No? Pero gumawa ang Diyos ng isang himala na buntis ang isang babaeng katulad ni Sarah. No? At yun ang nangyari. So si Hagar ay kinumpara kay Sarah. Si Hagar ay alipin, si Sarah ay malaya. Si Hagar ay nag-anak sa pamamagitan ng human contrivance, no? Samantalang si Isaac ay pinanganak ayon sa pangako. Verses 28 to 29, kinumpara yung dalawang bata, no? Doon sa ganong bagay. Sabi pa nga, di ba? Si Isaac daw ay pinanganak ay according to the promise, while Ishmael was born according to the flesh. And Paul is not merely discussing physical lineage here. He is actually highlighting spiritual significance of their birth. Kasi ganito yun eh. Si Ishmael, physical siya. He was physically, lineage siya physical kay Abraham. Si Isaac, in a way, mayroong spiritual significance yung pagkakapanganak sa kanya. No? Kasi kung tutuusin, mahirap ng mga anak ang isang 90 years old. At pahirap na rin, di ba, katulad ni Abraham na 100 years old. Pero may spiritual significance. Pangalawa, Ishmael was the product of slavery. Ibig sabihin, isa siyang alipin. Anak ng alipin, samantalang si Isaac ay anak ng isang malayang babae. Si Ishmael was the work of man, Isaac was the work of God's power, Ishmael was of human origin, Isaac was of divine origin. And this interpretation shows that the story of Ishmael and Isaac is not just about sibling rivalry. Mayroong spiritual significance. Bakit? Sapagkat si Abraham, no? Sinipingan niya si Hagar. Sa tingin niya, siya yung solusyon doon sa hinihintay na siya magiging ama ng maraming bansa. 'Di ba? Parang yung kasabihan na God helps those who help themselves. 'Di ba? Samantalang si Isaac, siya'y kaloob ng Diyos. Binigay ng Diyos. Ipinagkaloob sa tamang panahon ng Diyos. Si Ishmael ay produkto ng paraan ng tao. Samantalang si Isaac ay produkto ng paraan ng Diyos. Paul is exposing the irony here. Ngayon, yung mga Judaizers, ano yung claim nila? Ang claim nila, galing kami kay Isaac. Kami ay galing sa anak ng pangako. No? Kaloob. Yun ang irony, no?
nila. Pero ang katotohanan, dahil ang turo nila ay pagsunod. Nakita niyo? Pagsunod sa batas o sa alituntunin o regulasyon. Parang sinasabi ninyo, hindi kayo anak ng pangako. Anak kayo ng pagsunod ng sariling paraan ng tao. Yan ay paraan ni Abraham kay Hagar na ang produkto ay si Ismael. Samantalang, kung talagang anak kayo ni Abraham sa pamamagitan ni Isaac, dapat ang inyong tinuturo, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pangako. Intindihan nyo? It must be because of the promise. That is the gift of salvation. So ang point ko dito mga kapatid ay our salvation is all of grace, flowing from God's power and faithful promise in Christ Jesus. Ang kaligtasan, biyaya lang. No? Biyaya lang yan. Produkto ng kapangyarihan at pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ay pangako. Pangako at ultimong binhi ni Abraham. Siya'y pangako. At ang kaligtasan natin ay nakabatay sa pangako. Yan ay si Jesus. Ang nanampalataya sa Kanya ay merong kaligtasan. Ngunit kung iisipin mo, regulasyon, susunod ka rito, para kang katulad ng ginawa ni Abraham, gumawa ng paraan para mangyari yung iniisip niyang magiging ama siya ng maraming bansa sa pamamagitan ni Ismael. Paraan ng tao, hindi paraan ng Diyos. Now, let's go to the second heading. Now, ito yung medyo mahirap. Allegorical argument reinforced. Verses 24 to 26. Now, this may be interpreted allegorically. These women are two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children for slavery. She is Hagar. Now, Hagar is Mount Sinai in Arabia. She corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. But the Jerusalem above is free, and she is our mother. Okay. Now, punta tayo rito. Allegorical interpretation. Now, as I said, maaari hindi na nagiging practice ito sa ating panahon. Gusto ko rin ipaunawa sa inyo mga kapatid, hindi natin pwedeng i-interpret yung Bible natin allegorically. Mali yun. No? When we interpret our Bible, we interpret it as it is. No? But we should not interpret it allegorically. Ano ba yung allegorical? Bagamat ito po ay isang practice ng unang panahon, ang allegorical ay familiar ang mga Galatian people dyan, ang mga tao nung unang panahon. Pag sinabing allegorical, ito po ay isang narrative in which real people, places, and events represent deeper spiritual truth. Yung mga pangyayari, mga tao, o mga lugar, o mga sitwasyon, nilalagyan ng spiritual na significance. Ano yung halimbawa niyan sa panahon natin? Ano yung aklat na yon? Sino? Ano? Pilgrims? Progress. Pero nag-iisip siya, tama kayo sasabihin ko. Tama. Sino nakabasa ng Pilgrim's Progress? Taas ang kamay. Uy, marami-rami na. Magbasa kayo niyan. Pilgrim's Progress si John Bunyan. Now, itong Pilgrim's Progress, pag binasa ninyo, anong ginawa ni John Bunyan? Yan ay isang allegory. Halimbawa, merong tinatawag siyang City of Destruction. Ano yung City of Destruction? Yun yung fallen world. Pag sinabi niyang City of Celestial City, ano yan? Heaven, di ba? Pero meron siyang tinatawag na, ano ba yung mga term doon? Merong fair, Vanity Fair. Ano yung Vanity Fair? Worldliness, di ba? Napunta ron si Mr. Christian, ang daming inaalok ng mga worldly things sa kanya. Ano pa? Yung, meron pa tinatawag dyan na, sandali Doubting Castle, di ba? Sa Doubting Castle, nandoon si Giant of Despair. Yung Doubting Castle, ito yung lugar na kung saan yung mga doubts mo sa buhay, nakakaranas ka ng iba't ibang klase ng mga doubts at ang nagpi-feed sa iyo.
yung giant of despair. Kaya nagkakaroon ng depression kasi puro negative ang inilalagay sa utak mo. No? Ano pa? Hill of difficulty. Ito yung mga sufferings na pinagdadaanan mo. Para siyang hill. Kaya tinawag na hill, parang umaakyat sa bundok. Ang hirap. At marami pang iba. Ang tawag doon, allegory. Nilalagyan ng spiritual significance yung lugar, yung pangyayari, at yung mga tao. Kaya, sino yung mga, di ba, mayroong mga pilgrims, sino yan? Si Mr. Christian, si Mr. Faithful, si Mr. Doubtful, Mr. Talkative, mga ganon, di ba? Ang dami mga binabanggit doon. Pero ang pagkakaiba, nitong kwentong ito, na binasa natin sa Pilgrim's Progress, si Isaac at si Ismael, mga real and historical figure ito, mga kapatid. Real and historical figure. Ibig sabihin, these events truly happen. Yet, Paul uses this historical narrative allegorically, or we might say illustratively, no? To emphasize his teaching on the difference between law and grace. And his basic argument is this: kung ikaw ay Hudyo, oo nga, physically descendant ka ni Sarah, na asawa ni Abraham, na nanganak na ang pangalan ay si Isaac, pero spiritually, para kang descendant ni Hagar through Ishmael, sapagkat hindi ka nananampalataya kay Jesus. Naintindihan niyo yung argumento niya? Ganun yun. So, bakit? Sapagkat ang isang totoong Kristiyano, ang siyang tunay na anak ni Abraham. Maari hindi siya physically descendant ni Abraham. Hindi siya kalahi ni Abraham. Pero nananampalataya siya doon sa ultimong anak ni Abraham na si Jesus Christ, kaya ikaw ay magiging anak din ni Abraham at anak ni Sarah. Di ba? Anong sabi ng Bible? Patungkol sa mga nanampalataya kay Kristo. Galatians 3:29. If you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Now let's go to the allegory. Now, napansin niyo yung allegory rito? Sabi niya, si Hagar daw, sino si Hagar? Isang alipin. Alipin siya ni Sarah, no? Pagkatapos, ginamit niya yung Mount Sinai. Biglang pumasok sa Mount Sinai eh. Nagulat kayo, no? Si Hagar daw, Mount Sinai. Paano nangyari yun? No? Now, siguro, ang tingin ko, ginamit niya yon sapagkat ang Mount Sinai o ang Sinai mismo ay noong panahon na yon, doon nakatira ang mga Ishmaelites sa Sinai Peninsula, kung tawagin. Doon ang galing ang lahi ng mga Arabs diyan sa lugar na yan. No? Kumalat na lang sila ng kumalat. No? Dumami na lang sila ng dumami. Pero diyan ang galing. So, ginamit ni Paul yun dahil familiar yung mga tao na yung mismong Sinai Peninsula, doon nakatira ang mga Ishmaelites. No? Okay. Ano ang meron sa Sinai? Doon ibinigay ang mga batas ni Moses. Ang mga kautusan, kasama ng mga ceremonial laws, civil laws, and moral laws. Nandoon lahat yon. Di ba? Doon yon sa Mount Sinai. So sinasabi niya na kung ikaw ay naniniwala na ang paraan ng kaligtasan ay hindi lang sa pananampalataya kay Kristo, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin at regulasyong sinabi ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai, sabi niya, ikaw din ay katulad pa rin ni Hagar na isang alipin. Alipin ka pa rin ng isang maling paniniwala. Alipin ka pa rin ng batas. You are still under the law. And if you are under the law, then you have no hope. Because you believe that through obedience to the law, then you have your salvation. Sabi niya, dapat ganito. Dapat identify ka kay Sarah. Si Sarah ay isang malaya. Hindi siya alipin. At si Sarah ay identified siya saan?
sa Jerusalem sa itaas. Hindi Jerusalem sa ibaba. Ha? Jerusalem above. At yung Jerusalem above, ang mga taong naroroon ay puro mga taong nanampalataya lang kay Kristo. Mga taong tumingin lang kay Jesus Christ bilang kanilang tagapagligtas. Naalala nyo yung sinasabi ng Bible sa Revelation, na pagdating daw ng huling araw, bumababa ang Jerusalem, ang city of Jerusalem, yung tinatawag na heavenly Jerusalem from above, at siya ay pumupunta sa lupa. Anong ibig sabihin nun? Yung mundo ay pupunuin ng Diyos ng mga tao, ng mga mananampalatayang totoo ni Kristo Jesus. So yun ang sinasabi niyang paraan dito. Kinokontrast niya yung mga Judaizers na naniniwala na ang pagsunod sa batas, ang paraan pa rin ng kaligtasan, kapag kaya ng paniniwala mo, katulad ka pa rin ni Hagar, na isang alipin na ipaiilalim sa batas. Yun ang sinasabi niya. Pero kung ikaw'y nanampalataya doon sa ultimong anak ni Abraham, si Jesus Christ, na nanggaling din mula sa lahi ni Abraham through Isaac, ang ibig sabihin, ikaw ay kabilang sa bagong Jerusalem. Heavenly Jerusalem. Jerusalem from above. So what's the point, brethren? The point is, when you look to Christ alone and trust Him as the sole basis of your justification, you find true life and lasting freedom. You find true life and lasting freedom. Ang totoong buhay ay na kay Kristo. Ang totoong kaligtasan ay na kay Kristo. Ang totoong kalayaan ay na kay Kristo, sapagkat si Kristo ay anak ng kalayaan. At ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay mga anak ng kalayaan din. Let's go to the last point, pastoral application received. So matapos na i-discuss niya yung isang medyo theological point, ginamitan niya ng history, ginamitan niya ng allegory, ngayon nagkaroon siya ng pastoral application. I call this one pastoral application received. And I have three things to say. First of all, brethren, rejoice in regeneration. Verses 27 to 28, for it is written, rejoice, O barren, who does not bear, break forth and cry aloud, you who are not in labor, for the children of the desolate one will be more than those of the one who has a husband. Now you brothers, like Isaac, are children of promise. Now, ang binibigyang diin dito, mga kapatid, si Sarah, na walang kakayanang makapanganak. No, humanly speaking, medically speaking, di ba? Scientifically speaking, hindi niya na kayang manganak at hindi niya na kayang magbuntis. Di ba? Pero anong nangyari? Nagbuntis siya. Alam nyo, ang nire-represent dito, yung kalagayan din natin. Hindi natin kayang ipanganak ang sarili natin sa larangang espiritual. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Wala tayong kakayanang makaunawa ng kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo daw ay mga patay espiritual. Kaya kung sa sarili lang natin na lakas, sa sarili lang nating paraan at pagsunod, walang maliligtas. Pero anumang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya, out of fallen and sinful humanity, ang Diyos sa kanyang sovereign will ay nagbigay ng buhay sa isang mahimalang paraan sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga taong ito na pinili ng Diyos at binigyan sila ng buhay. Ang tawag doon ay regeneration. Ang tawag doon ay born again. At dahil doon, lumapit sila kay Kristo sa daan ng pananampalataya. Ang punto, mga kapatid, ang kaligtasan natin ay hindi sa initiation natin. Hindi ito initiated by man. It is first of all initiated by God. We just respond to what God has done for us. That's the point. Binuksan niya yung ating mata para makita natin ang ating kasalanan. Pinakilala niya sa atin si Kristo kung sino siya. Kinunbinsi niya tayo na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Kaya nga, sabi ni Pablo, tulad ni Isaac, kayo ay anak ng pangako. Ito'y biyaya mula sa simula
hanggang katapusan. Rejoice in regeneration. Let's go to the second one. Prepare for persecution. Verse 29. But just as at that time, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit. Now, ito medyo mahirap intindihin, mga kapatid. Kasi, ang sabi rito, bilang daw mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo, tulad daw ni Isaac, pinersecute daw siya ni Ismael, dapat din daw tayo maghanda sa persecution. Pero ang tanong, meron ba kayo nabasa sa Bible na pinersecute ni Ismael si Isaac? Parang hindi, wala Kaya naisip ko, medyo nahirapan ako rito mga kapatid. Pero meron ako nabasa sa Genesis chapter 21 verses 8 to 9. Basahin natin. Sabi rito, the child grew and was weaned. Ang tinutukoy na child, si Isaac, Si Isaac daw. Nung lumalaki na siya, sabi, and was weaned. Pag sinabing weaned, tawag niya, inawat na sa breastfeeding. Di ba? Weaned. And Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned. Isipin mo nung araw, pagka daw ninawat na sa breastfeeding, nagkakaroon ng celebration. Bang klase, Tapos, sabi niya, but Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had born to Abraham, laughing. Nakita daw ni Sarah, habang nagsiselebrate sila, sapagkat inawat na nga sa breastfeeding Celebrate. Nakita ni Sarah si Ismael, tumatawa. At alam niyo mga kapatid, sa ibang translation, sa Hebrew, yung salitang laughing dito, can also carry the sense of mocking. O, ano ba yung mocking? Panunuya o panlilibak. Di ba? Yan sa Tagalog. So, at that time, mga kapatid, ito yung pagitan ni Ishmael. Si Ishmael, 17 years old na, most probably. Ngayon, si Isaac, dahil, sabi, kaaawat lang sa, tawag nito, sa breastfeeding. Siguro mga 3 years old. Bagamat alam ko rito, mga lalaki na, nag-breastfeed pa yung iba, Nakikita ko. Mga 3 years old, maaaring ganun, 2 or 3. Something like that. 2 or 3. So, malaki ang pagitan nila. So, habang daw naawat na, pagkatapos ay nagsiselebrate, ang nakita ni Sarah doon sa kay Ismael ay mocking. Parang, in a way, ginamit ni Paul yon as a sense of persecution. Kaya parang pinapakita rito. Hindi natin alam bakit natatawa siya, wala naman sinabi. Pero parang, Isaac became an object of derision from his own brother Ismael, the son of flesh. At sabi ni Paul, bilang mga mananampalataya ni Kristo, we expect persecution. Alam niyo, bilang Kristiyano, mga anak din tayo ng pangako tulad ni Isaac. Maging handa rin daw tayo sa mga pag-uusig. At ang pag-uusig ay darating sa atin. Darating sa mga tao na hindi kauri ng ating pananampalataya. Darating sa mga tao na maaring hindi nila naiintindihan bakit ito ang ating pinaniniwalaan. Maaring ito yung mga mahal natin sa buhay. Maaring ito mga kaibigan natin. Maaring community ito. Minsan bansa ito. Tulad ng nangyari sa mga Christians doon sa ibang bansa na sila ay nagtatago sa tuwing sila ay sumasamba. Pero maaari rin na ang persecution ay manggaling sa loob ng ating community. Merong isang Bible commentator nag-observe. Sabi niya, si Jesus daw ay nireject ng kanyang sariling bayan. Gayon din ang mga Christian minsan. Ang magiging problema mo, minsan kapwa mo Kristiyano. Mga kapwa mo nagsasabing mga Christian din daw sila within the church. Di ba katulad ni Isaac, ang nagpe-persecute yung kanyang half-brother. Minsan sa loob ng church, meron din daw mga nagiging problema, nagiging daan ng di pagkakasundo, nagiging daan ng kaguluhan. Bakit nangyayari yon? Maaring spiritual maturity, hindi pa lumalago. Pero ito ang sobering reality, brethren. Minsan, may mga tao sa loob ng iglesia
na mga lobo na nakasuot ng damit ng isang tupa. No, wolves in sheep clothing. Now, I don't know about you, brethren. Reflect on your own wounds and scars. Yung mga naramdaman yung sakit sa kalooban. Saan karamihan ang galing yan? Sa mga unbeliever o sa mga kasama ron sa loob ng church? Reflect your own experience. And I can say sometimes that it happens within the church. Unbelievers outside the church. Yes, that's given. But sometimes within the church. Who claim to be believers. Who claim to be believers within. No? So, bakit? Sapagkat maaaring merong besetting sins, merong even among believers, particularly yung tinatawag na self-righteousness. And this is a danger into which any of us can fall. Therefore, brethren, maging handa tayo sa mga pag-uusig, hindi lang sa labas ng ating iglesia, maging sa loob. And at the same times, maging maingat tayo na hindi tayo ang maging instrumento ng pananakit o panunugat ng damdamin, ng buhay at puso ng mga kapatid sa pananampalataya. Let us not be a persecutor. It's okay to be persecuted. Let us not be a persecutor. Last but not the least, cast out legalistic domination. Verse 30. But what does the scripture say? Cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit with the son of the free woman. Ang simpleng ibig sabihin ni Pablo rito ay separation. Ang mga maling aral, ang mga pagtuturo na nagkukontamina sa kadalisayan ng ebanghelyo ay hindi dapat manatiling sa church. They must be separated. We must separate them. Diba? False gospel, false teacher must not be allowed to remain in the membership of the church. Pero, at times, hindi lang false teaching, kundi minsan sinful behavior, di ba? Alam nyo, meron akong alam na kaso, hindi ito sa church natin, baka mag-isip kayo, na may membro, nag-circulate ng mga sulat sa mga kapwa membro sa loob ng simbahan at maging sa iba pang mga Christian churches sa labas, no? Na sinisiraan nila at inaatake yung leadership ng church. Now, anong nangyari? Nung una, tinotolerate muna sila, pinababayaan. Pero dahil gumagawa na ng matinding damage, nag-exercise na ng church discipline. Noong wala nang makitang pagsisisi, kahit na may disiplina na, nagpasya ang iglesia na sila ay excommunicate. No? At tinuring silang Gentiles or unbelievers. Wrong doctrine and unrepentant sinful behavior cannot be tolerated in the church. They must be cast out from the fellowship of the children of the promise. So anong tanong ko sa bawat isa sa atin sa pagtatapos? Ikaw ba'y anak ng pangako? Ikaw ba'y anak ng Diyos? Ikaw ba'y anak ng pangako? Kung ikaw ay anak ng pangako, meron kang dahilan para magpasalamat at maging masaya. Pero ang sino mang anak ng pangako ay dapat instrumento ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Instrumento ng malasakit, hindi ng inggit. Instrumento ng kapakumbabaan at pag-ibig, hindi ng kayabangan. Hindi ng bitterness. In short, ang mga totoong Kristiyano, nakikita sa buhay nila si Kristo. Yan ang dapat meron sa atin kung tayo kasama sa mga anak ng pangako. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kung hanggang ngayon ay estranghero ka pa sa pananampalatayang Kristiyano, na ikaw ay nasa daan ng panganib. Ikaw ay nasa lugar na kung saan mapapahama ka. You are in danger. And you might experience spiritual death forever. Run to Christ. Tumakbo ka kay Kristo ngayon at manampalataya sa Kanya. Sapagkat siya lang ang pag-asa ng makasalanan. Siya lang ang hindi nagkasala at siya lang ang namatay para sa mga makasalanang tulad natin. At kapag nanampalataya ka, ibibilang ka sa mga anak
ng pangako. You will be counted as the children of promise. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manalangin tayo.